Abangan ngayong Pebrero. Abangan yan sa Born to be Wild. Sus! Kasisikat pa lang ng araw, inihanda na ang lupang ito para sa sakahan. At may mas maaga pa kaysa sa mga magsasaka. Literal na early bird ang maraming ibon na ito na abala para sa kanilang agahan. Ang daming mga egrets doon at saka mga crested myna. Sinasabi ng mga iba, pested daw ito mga egret na ito. Habang nabubungkal yung lupa, doon sila nagtitake ng opportunity para dagitin yung mga nadi-istorbong mga insekto. Agrikultura ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga residente rito. Ayon sa Philippine Statistics Authority, isa ang Cagayan Valley sa top producers ng palay at mais sa bansa ngayong taon. Bukod sa nagbabagong panahon at mababang bentahan ng kanilang produkto, isa pang pinoproblema ng mga magsasakang aming nakausap ay ang mga bumibisitang ibon. Anong itatanim niyo po? Mais naman. Yellow corn. Tapos, pag bagong tanim nyo, yung mga ibon pwede niyang kainin yung pag sumibol na. Oo, sir. Anong ginagawa niyo para mabugaw sila? Oo, sir. Wala, sir. Wala kayong magawa. Kumbaga, kalahati kanila, kalahati sa inyo. Oo, sir. Yung peste na hayop, yung mga insekto, kinakain nila yung mais nyo. Mais, oo. Pero palagay nyo kung walang ibon, mas marami yung mga pesting insekto? Oo, sir. Kasi yung ibon, kinakain yung pesti. Ang mga taga at crested myna o Martinez sama-samang nakaabang sa sakahang ito. Ginagamit ng mga ibon ang kanilang dami para maprotektahan ang sarili laban sa kanilang predator. Para sa wildlife biologist na si Jelaine Gan, maaring hindi tagak at Martinez ang pumupuntirya sa mga tanim. Hindi naman sila yung kumakain ng mga palay. Kadalasan nating makita sila sa mga palayan na to dahil nandito yung mga kinakain nila. Lalo na kapag may mga nag-aararo o bagong bungkal yung lupa, doon lumalabas yung mga insekto, mga uod na kinakain. Sa paligid ng sakahan, may iba pang mga ibon na nakabantay. Present ang long-tailed shrike o tarat, pied bushchat at gray wagtail. Kaharian nila ang himpapawid. Tahanan nila ang matataas na mga puno. Sa bawat pagaspas ng kanilang mga pakpak, dala nila ang parehong pag-asa at panganib sa kanilang buhay. Ang daming mga egrets doon. Sinasabi ng mga iba, peste daw ito mga egret na ito. Sa isang sakahan sa Cagayan, hindi mabilang ang mga ibon. Tila may piyesta kung sila'y magsama-sama. Pero paano nga ba ang pamumuhay ng mga ibon? Kung ang tingin sa kanila, perwisyo.